Welcome po again sa aking channel. Pag-uusapan po natin ngayon kung paano gumawa ng Receiving Report Journal. Napag-usapan na po natin ang business forms, napag-usapan na rin po natin ang sales journal. Ngayon po ang ating Receiving Report Journal naman. No? Sunod-sunod po yan hanggang matapos natin lahat ng journal at makagawa ng financial statement. So, simulan po natin. Now, bago po tayo makagawa ng receiving report journal, kailangan po meron muna tayong purchase order. Nabanggit po natin na ang purchase order hindi po nire-record ng accounting dahil ito po ay isang document para lang ma-document yung ating order from the supplier naman contractors. At ito din po ay ginagamit for control purposes. Now, gumawa po tayo ng sample transaction. Assuming po nag-order tayo ng ating mga stocks na ibibenta sa isang supplier. So, gawin po natin ng purchase order. No? So, lagay po natin dito kung kanino tayo mag-order. Lagay po natin yung date kung kailan natin ginawa yung purchase order at yung ating terms of payment. No? Kung ang agreement po natin is 15 days, lagay po natin dyan 15 days. Kung 30 days or 45 days, yan po ilalagay natin dyan. Now, dito po i-itemize natin yung ating mga order from the supplier and then yung total cost. No? Now, importante po na dapat alam natin kung yung ating supplier is VAT registered or hindi para malagay po natin yung ating VAT input tax dito. Importante po yan dahil po ang VAT input tax, makiklaim po natin yan sa BIR. Ima-minus po natin yan doon sa ating VAT output tax para lumiit po yung ating babayarang tax. So, ayan po ang total. Now, dapat po pipirma yung authorized signatories dito to ensure na yung ating binibili is properly approved ng management. Now, yung purchase order, ibibigay natin sa ating supplier, no? At once na na-receive natin yung stocks na ating in-order, gagawa na po natin na receiving report. Now, assuming po kinabukasan nag-deliver yung supplier, no? So, gagawa na po natin ng receiving report. Dahil po ang receiving report, ito na po ang nagpapatunay na talagang natanggap natin yung item. Ito ang nagpapatunay na magkakaroon tayo ng liability or utang. Dito na po mag-start yung ating utang sa supplier. Hindi po kung kailan natin babayaran. Yung utang po natin, mag-start once na na-receive natin yung produkto. So, ilagay po natin dito kung kanino natin na-receive, kung kailan natin na-receive, kung ano po yung PO reference, at kung ano po yung invoice ng supplier or kung meron mang delivery receipt. No? Ilagay din po natin dito kung kailan natin dapat bayaran. Kasi po, meron tayong terms of payment sa supplier, dapat po merong information ng accounting kung kailan dapat bayaran. So, ilagay natin dito yung mga items na receive natin, pati yung cost. Now, ilagay din po natin sa remarks kung lahat ba is in good condition. Dahil kung may sira, pwede po tayo mangingi ng discount or isauli natin yung produkto. So, yan po, may mga approval din po ang receiving report. Now, as mentioned kanina, once na na-receive natin yung item, diyan na po mag-start ang ating liability or utang. Now, dahil nagkaroon po tayo ng utang, dapat po ma-record na natin ang transaction. So, dapat po gagawa na tayo ng receiving report journal. So, ito po ang format, no? Kung mapapansin nyo, konti lang po ang ating debit. Dahil po, konti lang ang ating ginawang sample transactions. Now, as you incur more, as you prepare more PO, kung ginawa nyo ng mga receiving report, posible pong dumami ang ating debit. Depende po kung saan papasok yung account. But for now, to simplify muna yung ating example transaction, ito lang po muna ang ating ginamit. So, assuming po, igawa natin ng recording, no? Nakatanggap tayo ng stocks, ilalagay po natin kailan natin natanggap based doon sa ating receiving report. Kung mapapansin po nyo, ang date ng receiving report is July 6, so yan po ang July 6. No?
kung sino yung nag-deliver, yun din po ang ilalagay natin dito. Kung ano po yung reference ng RR, no, ng receiving report dito, yun din po ang ating ilalagay dito. So, lahat po, kukopihin natin yung information from the receiving report, no, pati PO reference, no. Then, ilalagay natin kung ano yung ating natanggap and yung ating entry. Now, ito pong binili natin is ating ibibenta. So, yan po, ibig sabihin, inventaryo po natin yan. So, tumaas po ang ating asset dahil po nagkaroon tayo ng inventaryo. So, kung tumaas ang ating asset, meron po tayong debit na asset. Ang account na ginamit is inventory. So, dahil po meron tayong tax, claim din po natin yung CBAR, which is asset din po. Yan po ang VAT input tax, nakadebit din po. Ang credit natin, as mentioned kanina, nagkaroon tayo ng utang. So, ang credit po natin is accounts payable, which is utang. Kung babalikan niyo po ang ating formula, no, debit and credit, pag bumaba ang ating liability or utang, debit po yan. Pag tumaas ang ating utang, credit po yan. Dito po dahil nagkaroon tayo ng utang, tumaas ang ating utang, so credit po ng accounts payable. Now, gumawa rin po ako ng mga ibang transactions dito. Kung mapapansin nyo, no? Bumili tayo ng computer, dahil bago yung ating business, bumili tayo ng cash box, bumili tayo ng furnitures, ginawan din natin ng PO reference. Gagawan din po natin ng sampo ng receiving report reference. So, assuming ito po yung ating mga na-receive, no? From Octagon, All Hopes, ito, may receiving report na po. Ito po yung mga PO reference at ito yung mga natanggap natin. Since ito po ay computer, cash box, and furniture, papasok po yan sa fixed assets. Now, depende po sa atin kung gusto natin i-itemize yung fixed asset into office equipment or vehicles or buildings. Nasa atin na po yan. But for simplicity muna, ginawa po natin isang account lang po na fixed asset. So, naka-breakdown lang po sa VAT input tax saka yung fixed asset account. Ang total po is accounts payable dahil nagkaroon tayo ng utang dahil na-receive natin yung item. So, balance pa rin po. Now, yung mga total po dito, as mentioned din po doon sa sales journal, papasok po yan automatic sa income statement and balance sheet. Nakalink po yan. No? So, once natapos na po natin lahat ng ating mga journals, automatic na po yung computation ng income statement and balance sheet. So, yan po ang format. No? So, depende po sa atin. Kung gusto nyo po ng tulong kung paano natin may apply sa inyong business, mag-comment lang po. No? Tutulong po tayo. Kung kayo po ay nakasubscribe, no? At naka-follow sa aking channel and page, and then gusto nyo po mangingi ng copy ng template, mag-comment lang po kayo, no, na gusto nyo ng copy at magpapadala po ako. Free po lahat ito. Hanggang matapos po natin yung ating mga journal, lahat po yan is free. So, don't forget po, mag-comment, i-share po yung video para mas marami po ang matuto, no, sa ating mga tutorial. And then, mag-comment. So, yan na po. Salamat po.